Mga kababayan, aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta at nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo, napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Maraming salamat at napapagaan nito ang mga hamon na hinaharap niya ngayon. Alam din ni Pangulong Duterte na haharapin niya ang ICC na kasama ang lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na ang mga kababayan natin sa Pilipinas. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag nating kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay biyayaan pa siya ng mas magandang kalusugan at mas mahabang buhay. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Sana ay magpatuloy din ang inyong suporta at pagmamahal sa ating dating Pangulo hanggang sa darating na halalan ng ating mga senador. Sa inyong kaisog suporta o pag-ampo, kami nagasandig o naghinaot nga atong makabot ang hustisya alang kang Rodrigo Duterte sa mga Pilipino ug sa atong nasod Pilipinas. Syukran. Luke 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord upon me, for He has anointed me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim that the faithful will be released, that the blind will see, that the oppressed will be set free, and that the time of the Lord's favor has come. Hindi ko alam kung anong matrabaho niyo ngayon isa't isa, pero pariho tayo, nakikisama para sa bayan natin. Okay? There is an oppression right now in our country. Depression, inflation, economic crisis right now, gutom, lalo na sa korupsyon. Itong mga mahirap itibigin. But they are not forever. Wala kang puso sa'yo. Oo, sa kanila. Ang kanila ang puso. For the Lord not us. Yan, sa ating lahat. Hey, hey, hey! The Lord hating you. Now, yung mga sector, yung mga ginagawa nila, they are supposed to be leader from governance. But right now, nakikisa tayo ulit sa biro yan. Kasi kahit ngayon sa Pilipinas, I cannot wait that there will be a favor for everybody. A favor that will change this bad governance right now, that will turn into a good governance. So yan ang gusto namin naman, right? Yes! Mabuhay si Tatay Digong! Mabuhay! Mabuhay tayong lahat! Mabuhay! Tuloy-tuloy ang pagsasama-sama natin. Tuloy-tuloy! Ilanasal natin. Tuloy! Tuloy tayong lahat. Tuloy kung saan man kayo ngayon sa mundo. Tuloy-tuloy tayo. Mga kapwa ko Pilipino. Mahal namin ang buong Pilipinos. Mahal namin ang bayan. Mahal namin ang Pilipinas. Mahal namin sa Tatay Digong. There is a time for everything. Ulitin ko, Tatay Digong, nandito kami ngayon sa Times Square. Marinig mo, makita mo, to say, happy birthday, Tatay Digong, mabuhay ka! Happy birthday! No remittance from 28. Thank you so much, Miss Rena Abendula, advisor ng SDS New York. Now we're going to hear some messages. We're going to start with Reverend Hernando Valera Esquire, President of SDS New York. But since he cannot be with us physically, he's going to be represented by Attorney Angie Cordova Hayes. A round of applause for Attorney Angie. Abogado namin sa New York! Magandang umaga, magandang hapon sa buong mundo, sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. At makasali na dito ang mga dayuhan. Mabuhay si Pangulong Duterte! Mabuhay!
Alright mga kababayan, magandang araw po sa inyo at isa na naman pong video ang ating re-reactionan. No? Ito nga po yung pagbati po ni VP Sara Duterte sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayong araw po kasi ang kaarawan po ni Tatay Digong at siya po ay nagse-celebrate ng kanyang 80th birthday. Sa kasalukuyan po ay hindi natin masasabing happy birthday talaga, no? Kasi personally, mahirap talaga yung pinagdadaanan nito ni Tatay Digong, no? At hindi lamang po sa kanya, kundi yung mga nakakaranas din po ng ganitong sitwasyon na nagba-birthday ng malayo sa kanilang mga mahal sa buhay. At ito naman, ibang usapan naman ito dahil talagang si Tatay Digong ay hindi natin alam kung kailan lalabas, no? Hindi natin alam kung ano yung magiging destiny niya nga. Kaya nga ang sabi niya sa kanyang mga interview, kung ano man daw yung kapalaran na ibigay sa kanya ng Diyos o kung ano man yung kapalaran niya, so be it. Kumbaga, haharapin niya, tatanggapin niya kung yun yung kapalaran niya. So, ayun mga kababayan, makikita nyo dito na sa iba't ibang panig ng mundo, kagaya nito sa USA, sa New York, na nagsagawa po sila ng rally. No? Ito ay peaceful rally lang din, kung saan nagpapakita po sila ng suporta dito po sa ating dating Pangulong Duterte, no? At siya nga po ay sila nga po ay nagwawagayway ng kanilang mga bandila, yung bandila ng Pilipinas, at may mga kanya-kanyang placard po. Ito pong mga kababayan natin na to ay may mga kanya-kanyang trabaho din to, profession dyan sa Estados Unidos, pero nag-gather po sila for this one memorable day kung saan nagpakita at nagbigay po sila ng suporta. Sa kabilang banda mga kababayan, patuloy pa rin po ang ginagawa nating mga kalye survey, kagaya po nitong video na mapapanood nyo din dito na tayo po ay nag-iikot-ikot random dito sa Manila or sa iba pang mga karatig lugar kung saan tinatanong po natin yung ating mga kababayan kung sino po yung napupusuan nila na maging senador sa darating na Mayo, no? Sa May na po kasi yung election ng senatorial. So, tatanungin natin, para wala namang sinasabing bias or what, tatanungin natin syempre kung Team Duterte, Team Marcos, Team Kakamping. So ayan mga kababayan, hanggang dito na lang muna. Comment down below kung may mga opinion kayo or suggestion, insight or input sa ating mga video na ina-upload. Muli maraming salamat at maraming salamat po sa may-ari ng video, sa SMNA News at kay Ma'am Sara Duterte. Okay, maraming salamat at God bless po sa inyo.